Mahigit 1 buwan ang pagkawala niya at bilang tatay niya, naiintindihan ko ang nararamdaman ngayon ni Tito Ibarra. He's worried to his daughter, and I am worried too. Megan, hindi na masyadong mailap ang pakikitungo ko kay Marcos. Mula nang humingi siya ng tawad sa akin 5 araw na nakakalipas. Naging sobrang clingy na siya at lagi na akong kinakausap. Sa araw-araw na magkasama kami, mas lalo ko siya nakikilala. Kahit di niya sinasabi tungkol sa kanyang pagkatao, palihim ko siyang sinusuri. Sa mga bawat galaw niya at pananalita ko, dinadaan ang pasikretong panunuri ko sa pagkatao niya. Baby, are you hungry? Malambing niyang tanong sa akin. Kasalukuyan kami magkatabing nakaupo sa sofa sa loob ng kwarto niya habang nanonood ng pelikula, an American film. Hawak-hawak pa niya ang kamay ko at panay ang halik doon. Minsan naman isinasandal niyang ulo sa balikat ko kapag hindi ko siya binibigyan ng pansin. Bumuntok hininga ako at di siya sinagot. I will ask Auntie Luisa to bring us some snacks. What do you want? Ulit niya. Umayos pa ito ng upo at tinalikan ng buhok ko. Hindi ako gutom. Pairap kong sagot. Para tuloy akong bata nagpapababy sa magulang. Okay then. Wala na siyang nagawa kundi ibalik ang mga mata sa pinapanood dahil di niya ako napilit magsalita. Pagsapit ng hapunan sabay na kaming bumaba sa dining habang magkahawak kamay. Napapasulap ako minsan sa mga kamay namin tuwing pinipisil niya ito. Nananadya bang lalaking to? Marcos, ang dami naman yan. Hindi ko rin kayang ubusin yan eh. Maktol pa ka sa kanya dahil halos punuin na niya ang pagkain ng plato ko. Ngumiti siya sa akin. It's okay baby. Ubusin mo yan at para may lakas ka. Pilyo niyang sagot habang nakangisi na pinararaanan ang mga mata ang buong katawan ko. Inirapan ko siya na siyang kinatawan niya. Mabuti na lang at lumabas sandali si Auntie Luisa dahil baka magtaka pa sa kinatatawa ng alaga niya. Stupid! Mahina akong bulong sa sarili ko at nagsimula ng kumain. Nakinggulat ko na lamang nang lumingon ako sa kanya. Malagkit tong nakatitig sa akin habang umunguya. Namula tuloy ang buong mukha ko. Ang sarap talagang sapakin ng lalaking to. Nakakaubos ng pasensya. Marcos, stop it! Sabay ko sa paninitig niya sa akin. He then smirked bago nag-focus sa kinakain. I suppressed a giggle, yung hindi niya mapapansin. Hindi naging matiwasay ang hapunan ko. I've been disturbing by his stares. Kapag napapada ko ang mga mata ko sa kanya, malalagkit ang tingin na binibigyan niya sa akin pabalik. At pag sinasaway ko naman ito'y biglang titigil at ibabalik ang tingin sa plato. Not until I gave up sa pagsasaway sa kanya. Hinayaan ko na lang titigan niya ako na para bang ako ang iniulam niya. Na matapos kami magkapunan ay nauna na ako umakyat sa taas dahil may gagawin pa raw to sa opisina niya. I saw Greg with him too. Diretso na ako naligot pagkatapos ko magbihis, nahiga na ako sa kama habang hinihintay ang pag-akyat niya. Megan, inintay mo siya? Parang gusto kong batukan ang sarili sa mga naiisip ko. I suddenly missed his lips on mine. Nagiging maharot na ako sa iba't ibang bagay na pumapasok sa isip ko. Tumigil ka, Megan, tumigil ka. Sabay ko pa sa sarili ko. Pinikit ko ang mga mata upang burahin ang mga bagay na naiisip ko kani-kanina lang. Naalimpungatan ako na maramdaman ko ang mainit na balat na dumadampi sa balikat ko at pisngi. Nakatulog pala ako na hindi ko namamalayan. Kinalma kong isip hanggang sa limpungatan ako ng tuluyan. Asik ko ba sa bahila ng kumot na nakatakip hanggang dibdib ko? Baby, ang aga mo naman matulog. He whispered and planted soft kisses in my shoulder up to my cheeks. Napalingon ako sa kanya habang namimilog ang mga mata ko. It was him. Dumampi ang isang palad niya sa mukha ko. He caressing my cheeks to wake me up fully. I miss you. Pinaulanan niya ng halik ang buong mukha ko. I can smell his fresh breath. Tumatama pa sa buong mukha ko ang bawat buga ng hininga niya. Asik ko pa dahil naistorbo na ako. Ang mahimbing ko sanang pagtulog. I want you, baby. Hindi na nga ako nagprotesta pa. Noong itihaya niya ako sabay patong sa akin. In one blink, siniil niya ng marubdob na halik. Yung halik na nanabik na para bang ito na ang huling pagkakataon na makausap ko siya. Agad niyang tinaas ang mukha, tinilikan ako sa labi. I kissed him back this time. Pinulupot ko ang isang kamay sa leg niya samantalang isa ay nasa likod ng ulo niya. We kissed like there's no tomorrow. I gasped silently. He breathed in my mouth while his hands uncupped my cheeks. He unclothed me and took his own at the same time. He murmured my name over and over again. Sound like he was singing a lullaby. Pagkatapos nga na ilang sandali, buwaba ang halik niya sa tiyan ko.
Bumaba pa sa puson ko. Nakangisi pa niya inaasar ako habang pababa kami sa dining area para mag-almusal. He is telling me that I gained weight, which is probably not. Binatukan ko siya sa kanyang balikat at pinaulanan ng irap. But he just barked a laughter. Napapangiti na lang din ako sa mga kalokohan niya. Kaya naman pala mapagbiro ang damuhong ito eh. Impressive naman. Aaminin ko. In these past days, medyo gumagaan ang pakiramdam ko sa kanya. Tulad ng I have accepted fear as a part of life. Specifically the fear of changes. I don't know. I just stop explaining myself. Pakiramdam ko, tinatanggap ko ng mga flaws niya. Di ko man maintindihan ang sarili ko, pero yun ang alam ko. Alam ko sa sarili kong hindi naman talaga ako masamang tao. May rason siya kung bakit niya ako kinuha. Lahat tayo may dahilan kung bakit tayo gumagawa ng masama. Pero isa lang ang alam ko. Kahit ka napakasama isang tao, wala naman tayong karapatan na husgahan o ipanalangin ang kanyang kapahamakan. We are just human, a servant of God. Lahat ay may karapatan. Pwede pa magbago dahil may buhay, ay may pag-asa. Seriously baby, you gain weight. Look, naging round na nga ang pisngi mo. Nakangiti niyang baling sa akin at sinipat pang mukha ko. Nasa dulo lang kami ng hagdan, payoko sa pasilyo. Mapunta ng dining area. Sa lawak pa naman ng palasyo niya, hindi mo malalaman kung saan pupunta, lalo na kapag baguhan ka rito. Binatukan ko siya at piningot ang ilong. Sabing hindi eh. Napipikon na ako sa kanya dahil pagising pa lang namin kanina inaasar na niya ako. Tumawa siya at dinampian ng halik ang mga kamay ko. Sa sampling halik ng mga kamay ko, napawi niya ang inis kong nararamdaman. Oh, how hot is sweet potatoes. Ha? Sweet potatoes? Biglang nag-init ang mukha ko sa tinawag ko sa kanya. Okay, hindi na. Aniya. He's still smiling pero para bang sumusuko na sa akin sa pananalita pa lamang niya. Inirapan ko siya at pinaliitan ng mata. He chuckled but I ignored him. Paliko na kami papuntang dining nang sumulpot si Arthur, tila hingal na hingal. Dinaig pa niyang hinabol na mabangis sa tigre. Kurot ang noong napatingin sa kanya si Marcos at ganon din ako. What's wrong, Arthur? Tanong niya kay Arthur. I am questioning too. Boss, malaking problema. Tarantang sagot ni Arthur sa kanya. Di na nakapagsalita ulit si Marcos nang sumulpot naman si Ronald, but this time he's not alone. He is with someone that I know. Nabitawan ko ang kamay ni Marcos na nakahawak sa akin at walang pasabing lumapit ako sa nakita. Papa! Nangilid ang luha ko sa magkabilang pisngi. I ran towards my dad with my eyes full of tears. I cannot stop crying when I see my dad. Tila nagkaroon ako ng lakas. I am safe. Yun lang ang alam ko. I feel home with my dad's hug. Nilabog ko pa mukha sa dibdib niya habang umiiyak. Papa! Para kung batang umiiyak dahil naagawan ng laruan. Nakalimutan kong lahat. Natauhan lang ako ng haplusin ng papa kong buhok ko tinilik-halikan. Okay ka lang ba anak ko ha? Boses pa lang niya sobra-sobra ng pag-aalala niya. Tumango-tango na lang ako habang yakap pa siya ng mahigpit. In a minute binitawan ako ng papa ko na siyang kinagulat ko. At ang sunod na ginawa ay malalaking hinakbang niya ang kinatatayuan ni Marcos. Tarantado ka! Sigaw ng papa ko at bigla, dumapo ang kamao niya sa mukha ni Marcos. Bumagsak si Marcos sa sahig, sapo ang dugo ang labi at ilong. Napatakip ako ng bibig at napalingon na para bang humihingi ng tulong para pigilan ng papa ko. At ngayon ko lang napansin, madaming pulis na nakasunod. I saw John too. Nasa isang iglap nilapitan ako at niyakap. Are you okay, baby? Pakiramdam ko hindi ko maintindihan ang tanong ni John sa akin. Dahil ang mga mata ko'y napako kay Marcos. Napatili ako ulit nang kwelyuhan siya ni Papa at pilit na pinapatayo. Kumawala ako sa yakap ni John para lapitan sila at pigilan si Papa. Papa! Tawag ko. Pero mas sinigpitan pa ni John ang pagkakahawak sa akin sa braso. Tinignan ko si Ronald at Arthur na inaawat ang Papa ko pero wala silang magawa. And Marcos just let my father punch him to death. Sinapak siyang muli ng Papa ko. And this time tumama sa kilay niya at bigla iyong pumutok. Halos hindi ko na makilalang mukha ni Marcos. Puro bahid ang dugo. I cried. Para yan sa pagkidnap ko sa anak ko. Binata? Sinisigurado kong mabubulo ka sa kulungan kahit gamitin mo pang yaman mo. Gago? Nanggigigil na duro ni Papa ko kay Marcos. Inawat siya ng mga pulis. Sir, tama na ho. Isang Pilipinong pulis na nagsalita. Nagsalita rin na isa pang Spanish policeman na sa tingin ko'y pinipigilan ng Papa ko. Tarantado!
Malas mo lang at isang Ibarra Alessandro ang binangga mo, binata. Dagdag pa ng papa ko. Sir, calm down. Pagpipigil pa nung isa. Dinilohan din na Arthur at Ronald si Marcos at pilit itinatay dun sa sobrang pagkahapon ng katawan mula sa sinapit niya sa mga kamoon ni Papa. Nabata ko ang mga baat ako, kay Marcos ay parang biniyak sa ilang pirasong puso ko. Sobra-sobra ang awang nararamdaman ko ngayon para sa kanya. Putok ang mga labi. May mga bahid pa ng dugo. Putok din ang kaliwang kilay nito at tila dumudugo pa. Nahagilap din ng mga mata ko si Auntie Luisa na tahimik na umiiyak sa may haba ng pintuan. Habang hawak-hawak siya ni Greg sa kanyang magkabilang braso na may para bang kino-comfort sa sinapit ng alaga nila. Nang ibinalik ko, kay Marcos ang tingin, ay pagod na ang mukhang nakatitig to sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin. My mind was tugged. Para na namang tinutusok ng karaimang puso ko. I saw his eyes begging, feeling sorry, and I never meant to put him through pain. I was wrong because I am too desperate to go back home, and I never meant to put him through this. And he was wrong too for not letting me go. And I hated the fact that he was bleeding because of me. It feels like it's killing me. Wala na ako masabi pa. I cried silently while staring at him. Naglakas loob ako na lumapit si Greg sa papa ko. Sir, baka po pwede namang pag-usapan natin to? I know he was scared at my father, pero gusto niya rin protektahan ang alaga niya. My dad stomped his foot soundly. Napahilamos pa sa mukha at tinuro si Greg. Anong pag-uusapan? Sasamahan ko pa rin ang kaso ang gagong yan sa pakidnap sa anak ko. Hindi mo ba alam na abogadong anak ko? Abogadong kinidnap niya. Sigaw pa ng papa ko na siyang kinatahimik ni Greg. It is okay, Greg. Finally, I heard him speak. Tumulo ulit ang luha ko habang nakatitig ako sa kanya. Pero hindi natapos si Greg ang sasabihin nang itaas ni Marco sa mga kamay para pigilan siya. I have to pay for my sin. Tumingin siya sa akin. Naramdaman kong malakas na bumuntong hininga si John sa likod ko. Go to hell, fucking asshole. Malakas na sabi pa ni John kay Marcos. Gulat ako napalingon sa kanya na hanggang ngayon, hawak-hawak pa niya mga kamay ko. John! Baling ko sa kanya. Umigting ang panga niya at ibinabahan tingin sa akin. He deserved that, Megan. He is a fucking ambitious asshole who ruins everything. Stop it! I plead him to stop throwing harsh words. Nang ibalik ko ang tingin kay Marcos, nanilisik ang mga matang nakatingin kay John. Umigting din ang panga niya na sa tingin ko ay nagpipigil nga din ito. Nilagyan nila ng posas ang dalawang kamay niya at tinawakan ng dalawang pulis sa magkabila niyang braso. I feel sorry for him. Dinaanan niya ako ng tingin nang hilain na siya papalabas. And all I can do is to stare at him while he's walking away from me. 1 month later, Manila, Philippines. Ma'am Megan, Ma'am Megan. Mahihinang boses sa tawag sa akin ni Tia, ang dalagitang anak ni Manang Esther. I passed out habang naghahain ako para sa hapunan namin. May konting salo-salo kami sa Hacienda Alessandro dahil kaarawan ng papa ko. Umuwi na rin dito ang dalawang kuya ko at kasama pa nila ang dalawang pamilya. Christmas Eve, New Year at birthday party lang namin. Nakakasama mga kuya ko dahil may kanya-kanya rin to mga pamilya. Kaya ko nung kunin akong personal law ng mga Fiorenza ay sila Manang Esther lamang at Mang Jose ang kasakasama ni Papa dito sa mansyon. Si Kuya Marco naman ang panganay. Sa Tagaytay na ito nakatira. Siya na kasi ang namamahal ng resort namin dito. Pero kapag ganitong kaarawan ni Papa ay hindi sila nawawala. He gives time to celebrate Dad's birthday here at Hacienda Alessandro, Antipolo. Ano nangyayari? Ingal na hingal pa si ama ng Esther nang pumasok siya sa kusina. Papaano ba naman? Ay, nagpapanik na si tita. Sinabayan pa ng pagsigaw na saklolo. Inimatay na po si Mama Iganay. Paliwanag niya. Dinilahan nila ako mag-ina at pinaupo. Inabutan naman ako ng tubig ni Manang Esther. Salamat po, Manang. I smiled at her. Okay ka lang ba, Iha? Opo, okay lang po ako. Siguro po dahil sa napuyat lamang po ako. Kasi naman, Nay, natakot ako nang biglang matumba si Mami. Napangiti ako itiya nang irapan siya ni Manang Esther. Huwag mo na akong tawagin, Ma'am. Tawagin mo na lamang akong ate. Dahil hindi ka na iba sa amin, nakangiti kong sabi sa dalagita. Kasalukuyan siya nasa grade 9.
Ako sumagot sa lahat ng gastusin niya dahil sa private school ko siya in-enroll. She is a smart girl, and I can't stand for this young lady not to push her to achieve her dreams. Nahiya pa siya sa akin bago tumingin sa nanay niya. Manang Esther smiled too. Sige po, Ate Megan. Nakangiti na ito sa akin. Good girl. I smiled back and drank fully my water. Habang naghahain kami, nag-ikot-ikot muna sa asyenda sina Kuya at Papa, kasama mga bata para libangin sila. Masaya namin pinagdiriwang kaarawan ni Papa. He is 60 years old now. But I look at my dad at his 60s. He still can manage to kick some ass. Tita Megan, paglaki ko po, gusto ko rin po maging abogado. Naagaw lahat ni Francis ang atensyon namin na magsalita siya. I smiled at him and caressed his rosy cheeks. Talaga? I'll be proud of you. Magiliw kong sabi sa pamangkin kong lalaki. Natawa naman ang kuya ko. Pati mga asawa nila. Kaya apo, mag-aral ka na mabuti ha? Paalala naman ni Papa. Yes po, Lolo. Nakangiting sagot ni Francis. Ako rin po, Lo. Gusto ko maging teacher paglaki ko. Nahihiyang sabi ni Flor habang inungoy ang spaghetti niya. Muli naman kami nagkatawanan. They are so cute. I just hope that we could live together. Para lagi masayang mansyon namin araw-araw. Ikaw naman, Fia. Nakangiting tanong ko sa pinakabata kong pamangkin. Iniya muna nasa bibig niyang pagkain bago sumagot. Gusto ko po maging artista, tita. Nagkatinginan pa sina Kuya Franco at ang asawa niya. Their only daughter declared to be an actress someday. Talaga? May paborito ka na bang artista? Opo, si Cinderella. Gusto ko po maging Cinderella, tita. Napangiti kaming lahat sa bawat pangarap ng mga bata. They're still little kids but full of dreams and hopes. Kinabukasan, nag-drive ako papunta sa malapit lang na clinic sa amin. Masama kasi ang pakiramdam ko. Simula pagkagising ko'y pa rin ang pagsusuka ko na para bang papaliktad ang sikmura ko. Ano kaya nakain ko? May nakain ba akong panis sa pagkain? I need to check myself again dahil next month bala ko nang bumalik sa trabaho. Pinarada ko ng sasakyan ko sa may gilid at pumasok sa loob ng clinic. Morning, attorney. Nakangiting biro sa akin ni Carl ang security ng clinic. Friend ko kasi si Dr. Amelia kaya kilala na ako ng security nila tuwing dadalawin ko siya sa klinika nila. Morning din, Carl. Si Dr. Amelia nasa loob na ba? Nakangiti kong tanong sa kanya. Yes po, attorney. Ngumiti ako sa kanya ulit bago naglakad papasok sa loob. Nabuksan ko ang pinto sa office niya gulat na napatili ang kaibigan ko. Megan! Abot hanggang langit ang ngiti. I miss her too. Tinakbo niya ako at niyakap na mahigpit. Bukod kay John, si Amelia na rin ang pangalawang maituturing kong kaibigan. Lagi kasi siyang tumitingin sa health ni Papa kaya naman naging kaibigan ko na siya. I miss you, beautiful. Nakangiti kong sabi sa maganda kong kaibigan. Ako rin. Ang tagal mo nang hindi nadalaw rito ah. Mukhang ini-enjoy mo ng Maynila. Tumawa pa ito ng pagak. Pinaliitan ko siya ng mata. Kaya't sa huli sabay kaming natawa. Teka, ano bang sakit mo? Muntik na nga kitang puntan sa iyo na ma-receive ako ng text message mo eh. She curiously asked. Natuduwal ako palagi sa umaga eh. 3 araw na. Namilog ang mga mata na napatitig sa akin. Sabay takip ng bibig. Oh my God! May boyfriend ka na ba? Baka naman buntis ka na. Di makapaniwalang sabi niya at natulala ako. What? I'm pregnant? No, that can't be. Pero paano kung buntis nga ako? Simula nung galawin ako ni Marcos, wala naman siyang ginamit na proteksyon. At hindi lang iisang beses namin ginawa. Yun, kundi maraming beses. Suddenly, the pen draws in my heart. Kahit di ko pinahalata ang sakit na nararamdaman ko, sariwa pa rin sa puso ko mga nangyari sa amin. Lalo na nga't masakit ang paghihiwalay namin. Umiling ako habang nakatitig sa kanya. No way! That cannot be. Nalalangin pa ako na sana hindi tama ang hula ni Amelia. Pinagpiti niya ako sa loob ng bathroom sa opisina niya. Pero naglagang balikat ko na makita ko ang 2 red lines. Inulit ko pa para siguraduhin pero kapareho din sa una. Napasa po ako na noo. I am pregnant. Anong gagawin ko na ngayon? Naguguluhan ako pero may halong excitement naman dahil magkakaanak na ako. Amelia confirmed that I am 3 weeks pregnant. She even introduced me to her OB-GYN doctor friends. Kasalukuyan ako nakaupo sa loob ng kwarto ko tinitingnan ang 2 maliit na itim na litrato. May ultrasound. Kahit di ko yun maintindihan, magkahalo pa rin ang kaba at excitement na nararamdaman ko. Kinakabahan ako dahil paano ko nahaharapin ang bukas. Na mag-isa, lalo na't buntis ako at ang ama na nasa napupunan ko'y nasa kulungan. Parang kumikirot ang puso ko sa sobrang lungkot. Ano nang gagawin ko, Marcos? I murmured his name many times. Tumulo ang mga luha ko. Tinakip ko ang 2 kamay sa bibig ko para hindi makagawa ng ingay mula sa aking pagkikpi. I silently cried.
Masakit dahil sa paglabas ng anak ko ay walang tatay na magkikisnan. Masakit dahil ang lalaking pinakulong ko ay ang ama ng bata na nasa sinapupunan ko ngayon. Napaangat ako ng tingin nang biglang may bubukas sa pinto. Si Papa. Kunot ang noon niya. May kasamang pag-aalala ang nababasa ko sa mukha niya ngayon. Dahan-dahan siya lumapit sa akin at umupo sa tabi ko. Pinunasan ko rin ang magkabila kong pisngi. He noticed the pictures that I was holding right now. Sa tingin ko naman hindi ganon ka-ignorante ang papa ko para hindi maintindihan ang hawak ko. Ang tarantadong lalaki bang iyon? Ang tatay niya? Mahina niyang tanong sa akin. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Nahuli ko pang nakatingin siya sa litrato mula sa mga kamay ko. I am sorry po, Papa. I'm sorry po. Niyakap ko siya na mahigpit at tumagulhol sa kanya. Alam ko hindi itong klase ng buhay na gusto sa akin ng papa ko, pero ito na sigurong kapalaran ko at binigay sa akin ng Diyos. Sorry na po, Papa. Patawarin niyo po ako. I suppress a job. I just cannot stop crying. Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ko at marahan niya yung hinahaplos. Dinampian niya ng halik ang ulo ko. Niyakap ako na mahigpit na kinaiyak ko pang lalo. Wala kang kasalanan, anak. At mas lalong walang kasalanan ang batang nasa sinapupunan mo. Kaya huwag ka nang umiyak. Makakasamayan sa dinadala mo. Para akong bata na inaalo ng papa ko. Patawarin ninyo po ako. Papa, nagkamali po ako. Nagangat ako sa kanya ng tingin. Kinuha ko ang mga kamay niya at dinampian iyon ng halik. Hindi ka nagkamali, anak. Walang kasalanan, anak ko. Mahal kita at mamahalin ko rin at tatanggapin kung sino man ang mamahalin mo. Pinunasan niya ang namong luha sa mga mata ko. Kaya tahan na. Bukas sa mga palad ko para sa inyo na magiging anak mo. I cannot wait to see my grandchild. Nakangiti niya pang sabi sa akin. Gumaan ang loob ko sa mga sinabi ni Papa. Salamat po, Papa. Niyakap ko siya. Napangiti rin ako sa taos-pusong pagtanggap ng Papa ko sa anak ko na hindi ko na naisilang pa. Mahal mo ba ang tatay ng anak mo? Pwede kong iurong ang demanda laban sa kanya. Mahina niyang sabi. Napaangat ako sa kanya ng tingin. Nagulat pa ako sa sinabi ng papa ko. Isang tangulang ang naibigay kong sagot sa kanya. Kinabukasan agad ko ang binilita kay John ang pag-urong ng demanda kay Andre para nga tuloy na siyang makalaya. Sa una hindi siya agree sa desisyon ko. Pero noong sabihin ko na nagdadalang tao ko at si Andre ang ama, tila nabalian siya ng mga sungay at napapayag ko na rin. Humingi rin ako ng tawad sa kanya na hindi ako makakabalik sa trabaho. Pero syempre mas importante daw naman ang kalusugan ko kaysa sa trabahong naisip ko. He will find a new personal law. Naging madali sa akin ang lahat. I have my family who supported my failures. Kasama na rin ng mga kaibigan ko. Starting from the day is to love myself and accept everything. Kasi nga, sabi nga nila, we are born to be real, not to be perfect. Hindi ba? And make yourself a priority once in a while because how you love yourself is how you teach others to love you back.